Yes, good afternoon. Ay, congratulations syempre sa My Love Will Make You Disappear. Ayan, ito yung approve question. Ayan, para kay Martin. Martin, syempre, ano yung feeling na reunited kayo ni Paolo sa trabaho? Syempre, ang tagal na rin, di ba? And bilang kaibigan, ano yung mga napansin mong sweetness sa Kipaw at saka nakikita mo bang in love ngayon si Paolo? Todo na yun. Sa totoo lang, napakalaking bagay sa akin ito kasi matagal din kami hindi nagkita, nagkatrabaho ni Pao. At mga nakaraang taon pa iniisip ko na sana magkaroon ng pagkakataon naman na masuportahan ko naman yung aking kaibigan sa pelikula. At maraming salamat sa mga boss. Naging totoo, di ba? Kay Direk, napagbigyan ako ng pagkakataon na mapasama rito. At kasi si Paolo talagang tahimik yan eh. Pero medyo teenager pa kami, alam ko pag may type siyang babae. Alam ko sa mata niya, sa tingin niya, sa galaw niya, pag nakakatabi niya yung babae. Pero hindi kita ibubuko, huwag ka makakalala. Sa set naman, nag-enjoy kami kasi si Ate Wilma, siya yung tagapantay. Siya yung, ito na, magkatabi na sila, yan na. Ano na natin, guluhin na natin. Ate Wilma, unahan mo na. Kasi baka pag kami ng gulo, magalit sa amin. Pero pag ikaw, Ate Wilma, talagang magtatawanan lahat, cool na cool lahat, mag-e-enjoy lahat. Di nyo alam kasi may insider ako dyan. Usap na kami ni Wilma dyan eh. Pero isa lang ang masasabi ko, kahit kami mga cast dito, para sa amin, totoo yung nangyayari. Natural, hindi pinipilit, at yun yung importanteng bagay at mas magugustuhan natin at natural yung kilig. Yun yung importante sila. Thank you very much. Thank you, Glenn. Behind the scenes moments with your co-stars na pwede mong isplok sa amin. Siguro, yung dynamics talaga namin, kahit na I think most of us parang first time na magka-work together, correct? Pero yung relasyon namin talaga, may kita nyo on-screen na parang, ang tagal na naman kasama. Ganun yung vibe na nagkasundo talaga kami lahat, nag-click kami. Napansin ko yon. Pumunta ako ng set para lang kayo magkakabarkada. Actually, kami doon. Sige ko rin, may mga approve questions sila ngayong gabi. Lahat po ng mga gusto niyo itanong na hindi na-approve, tinatanong niya ni Ate Wilma. Pag kami lang! Taga-scroll talaga yan si Ate Wilma. So may presko nagaganap pala sa set. Pag kami lang, lahat ng mga gusto nila itanong, tinatanong niya ni Ate Wilma. Can you confirm that? Totoo ba yun, Kim? Tinatanong ni Wilma, Pao? Marami kasi siyang tanong. Alam mo namang ano na to sa sibilisasyon ng showbiz, haligi. Parang isa siya sa mga haligi ng mga showbiz industry. Grabe naman, nagmamarites lang. Pero go ahead. ito kagandahan dahil nag-bonding kami, nag-blend kami well. Ang ganda na meron kang cast na talagang sumusuporta sa napaka-husay na love team na to. Natin kung love team na talaga to. Ano nyo naman? Tignan natin. Maganda yung vibe eh. Ang ganda ng vibe ng cast. Sabi mo nga sa akin, Wilma, di ba? Splok. Mas sa promo, splok kung splok, di ba? Ay, kaya nga sinabihan ako ngayon eh. Huwag kang magsasalita. sa lahat po sa amin yan, Alam mo, pumapasok pa lang ako ng gate ng ABS-CBN. Talaga sabi, yung sa trailer lang ha, huwag kang magsasalita. Magsalita ka! Pagsalitain niya. Sino gusto magsalita si Wilma? Taray, Dapat pasweet! pala tinagalan ko pa to doon sa salon mo eh. Tinagalan ko pa magpula ng buhok ah. Okay, thank you, Mix, for answering that. Karina, ang next question ni Cinema Bravo is, do you see yourself portraying a leading lady then in a rom-com movie in the future? Ayan! Siyempre, of course, I hope so. Always praying naman po na dumating yung tamang time or perfect timing for me. And also, tamang katrabaho.
And yun nga, pinag-uusapan namin actually kanina lang sa dressing room before kami bumaba dito. Sabi nila direct ni Ate Loves na we will pray hopefully na that time will come, syempre. And I'm so happy na I get to witness Kim Pao also as well. Syempre as an inspiration and a stepping stone na rin towards that dream. Oh, wait. Kaya naman pala. Bakit wala bang laman sa set? Kasi paminsan medyo lumulutang na po yung brains ko. Pero ayan nga. Kasi sobrang happy po talaga sa set namin. So nakakalutang pala ng brains yung pag-happy sa set, no? Pag medyo mga madaling araw na po. Ayun. Alright, thank you, Karina. For Lovely and Bench, ang question ng Cinema Bravo is, if the movie had a sequel, what do you think would happen next for your character? Also, kay Wilma, if the movie had a sequel, what do you think will happen to your next character? Next year. Feeling ko kung magkakaroon ng kadugtong yung movie na to, I think mas magta-translate yung relationship ng Sari and Jolo. Kasi kapag napanood niyo yung movie, makikita niyo yung bakit nga ba kami siguro nandito as people from tahanan homes. Kasi yun yung magre-represent talaga who they are in the movie. So, I think that would be really interesting kapag Tsaka medyo kinokontrata kasi namin si Direk Chan na sa next movie niya, kasama talaga kami. Tsaka idadagdag ko lang, no, na parang dahil sa kanilang dalawa, nakakatulong talaga sila sa bawat character namin. So sa bawat na nangyayari doon, meron silang naitutulong, hindi lang yung problema nila, kundi pati sa amin. So maganda talaga. Dapat to talaga may sequel number 2. Ay, wow! Yes! Meron talaga to. Tingnan mo. Di ba sabi mo naman every 10 years, maghihintay tayo. Baka yelo naman ang hair ko that time. Tingnan natin. Maghihintay ako ng second sequel kasi sigurado talaga akong maraming kikinig ng mga kabataan. Hindi lang kabataan, pati yung mga nanay na kagaya ko na nakakakilig pa rin pala talaga. At masarap pa rin pala kiligin regardless of your age. Yeah. Just to add kasi kami dalawa ni Lovely, mag-asawa kami every time magkasama na kami, kinikilig kami sa isa't isa. Pero walang biro. When we see Pao kasi and Kim together, talagang kinikilig kami. Na parang, Bakit? Sige, pa-explain mo nga sa amin. Hindi mo sa Okay, amin. ako mag-explain. Ayan na. Kasi si Paolo, meron siyang tingin. Yung mata niya kasi Meron. minsan. Kagaya sa best. Sorry guys, sorry mga kimpawa. So may eksena kami. Nagaganon-ganon si Kuya. Tapos tinignan niya ako na ano? Sabi ko, yun pala yung personality niya, na pag tinitigan ka niya, hindi man siya magsalita ng marami, but he's talking to you, alam mong gentleman siya. So ngayon, from a distance, hindi nalaman dahil bilang maritas nga, bawal magsalita, Wilmalin. Tinitignan ko silang dalawa, very fairness naman kay ate, hindi makatagal pag tinitigan ni Kuya. In fairness naman kay Kuya, yung mata niya says it all. At aminin po namin dito lang. Ay! Diba? Miss Wilma, baka gusto mo mag-disappear. Sorry, pero hindi ko napigilan. Sorry. Pero sinasabihan din po talaga ako ni Bench dito, kapag ka off-screen, may asawa ka. Yes! Kasi siguro talagang, sorry po, bilang bagong nakatrabaho lang din si Paolo. Di ba kasi talaga yung mga titig ni Pao Ay! Tingnan mo, di ba? Pao, are you aware? Are you aware na gano'n? Ito ba yung kinakwento ni Wilma, kinakwento ni Lovely? Hindi naman. Kasi sa eksena kasi nangyayari yun. So, syempre sa eksena, tinitignan mo talaga yung kung kanino ka naglilinya. So, yan. Totoo yung sinasabi nila Kim, ni Wilma, pag tumititig si Pao, nangungusap. Hindi man siya magsalita, pero parang may pinapahiwalig yung mga eyes. Because eyes is the window of the soul. Ano pinapahiw- Nakita ko na yung soul mo. Ano to pinapahiwatig? Wala. Siyempre sa eksena namin, parang feeling ko, yun yung charm niya as a person, na hindi man siya madaldal, pero yung mata niya gustong dumaldal. Okay. Expressive. Expressive. Yes, expressive. Pati yung mata. Yeah. Okay. Don, ang certified Kim Pao si Don Sarmino mamaya magtatanong siya. Pero tawagin ko muna tong question from Abante Tonight ng Marisol Academy tonight for Kim Chu.
Ano ang preparation ni Kim at hindi pa siya nagdalawang isip sa mga trending dialogue na gusto kong makipag at pinasok ang cookie ko? Ano ba yun, Derek? Ikaw ko si Derek. Sino ba nakaisip ng line na yun? Yung mga writer. Bilang artista, i-deliver natin yon hanggat sa... Pero hindi ka ba nakapag-bargain na pwede naman palitan tong salitang? Pero si Sari kasi dito 30 plus na siya eh. So, hindi naman na siya teeny bopper Okay. or 20s. Hindi rin or- siya, conservative siya. Conservative siya kasi wala naman siyang choice eh. Kasi NBSB talaga siya kasi lahat na binamahal niya, nawawala. Yung parang gusto niya lang mahalin pero alam na wala na sila. Kaya curious talaga siya about everything, about love, ganyan. Ayun, so pinasok ko na yung sarili ko kay Sari, cookie. Nag-iba na yung character name mo. Naging guinea pig na pala siya. Pero ano din naman, binasa ko yung script. Ba't ka natawa? Nalito na rin ako kasi yung guinea pig talaga yun. Pero parang pag binasa ko naman yung script, hindi naman siya basta lang sinulat or basta sinabi. May dahilan talaga siya kung bakit siya nasabi. And hats off din sa lahat ng mga writers, creatives, and Star Cinema sa pagiging matapang nila para isulat to, para ilagay sa trailer, para idilat na ang mga mata at pag-iisip ng mga tao na ito yung pinagdadaanan ng isang normal mid-30s na babae na hindi pa nagkakajowa. Ganda. Thank you, Kim. For Paolo naman, Paolo, carry mo bang magmahal ng girl kahit kapareho ng character ni Kim? Mawawala. Oo. Siguro parang para sa akin, parang noble sacrifice siya kapag ginawa mo yan, di ba? Parang, but feeling ko sa personality ko, gagawin ko. Dahil parang, ayaw kong ipagkait sa kahit kaninang tao yung pakiramdam ng may nagmamahal sa kanya. Ganda. Thank you, Pao. Don, ready ka na? Support talaga sila sa amin. But anyway, since kilig ang pinag-uusapan for Paolo and Kim, kailan kayo, lagi ko na ito tinatanong, pero kailan kayo huling kinilig sa isa't isa and bakit? Anong senaryo? Totoo. Yung totoo, hindi sa eksena sa pelikula. Kinilig. Yes, kinilig. Binigyan niya akong tinapay kanina. Yes, tinapay lang ko na. Mahina si ate ko. Mahinang nila lang siya. Pero dinala niya ako pa sa lubog Okay. kanina. After showtime. From? From, wag na. Julie's Bake Shop kasi ako. Yung nasa office sa Star, binigyan ko rin kasi. Oo, lahat Nag-react kami sila. binigyan. Yun lang. Ayun, at least, At least hindi sa ihi kinilig. So, dahil si Kim yung personality niya, imagine, pasalubong lang talagang kinikilig na. Ikaw naman, Paolo, sa nonchalant Kim. Hindi naman ba, sir, Dandan. Sa amin kasi mga lalaki, parang di ko alam kung paano i-explain yung kilig sa amin. Dahil parang, ewan ko kung siguro, Ayan. ngayon, Bago ang music ko. kailan ba? Siguro pag nakikita ko sa baunan ni Kim na, na may gulay, tapos walang halong karne, parang, uy, medyo kinikil. hilig siya dun sa cook namin. Yes, yes, Malaking bagay because di ba para maisip lagi ni Kim si Pao na Kasi nga, nag-a-adjust ng baon. Nag-a-adjust. Adjust baon. talagang part na ng buhay nila ang isa't isa. Ayan. Thank you very much. Ayun na lang muna. What's a new thing you've learned about Paolo by doing this film? New thing I've learned. Actually, si Pao, pag makatrabaho mo siya, ang dami mong matututunan. Lahat kami, talaga, parang iba yung atake niya every project. Lin lang, sobrang serious na, hindi siya makausap. Nung What's Wrong with Secretary Kim, naging funny siya. Ngayon, super funny na siya. Yung ang dami niya ng comedic timing, yung iba, parang syempre nakakakaba din pag nakakatrabaho mo lagi yung tao. And hindi mo alam kung ano yung susunod mong may offer as screen partner, di ba? Parang
there's always something new pag nakakatrabaho mo yung isang Paolo Avellino. Yeah! Kasi very dedicated siya, so may hiya ka kung hindi mo iibahin. Kasi nag-iba siya eh. Yung iba yung atake niya, iba yung, wala, paano ito isa lang atake ko? So, iniba ko na lang din yung serious tayo ng content. Kasi parang mas napupush ka to be a better actor kapag katrabaho mo siya. Hindi ka lang adjust Paolo, adjust acting ka rin, ha? Yes, adjust acting tayo. Level tayo sa isang Paolo Avellino. Adjust lahat, no? Grabe. Adjust na! Parang any moment sasabog ni si Kim. Okay, for Paolo, you've done a lot of movies with different leading ladies. You did I'm Drunk, I Love You, Fangirl, Ngayon Kaya, and Elevator last year. What is different with working with Kim in this one? Actually, now that I think about it, parang never lumampas ng 2 beses kong katrabaho lagi yung mga leading ladies natin. Either if it's in the sa series or sa movie. Sa pagkakaalala ko. Pero yung parang ngayon na natanong sa akin, parang siguro yung sagot ko dyan, parang hindi nakakasawang katrabaho si Kim. Nag-a-adjust kasi ako eh. Nag-adjust yung acting Bigyan ko niya. na may mga flavor. Yung ulam niya, may gulay na. So, yeah. Parang hindi siya nakakasawang katrabaho. Pero Pao, ha? I know sometimes it's like management's decision when they offer you projects, let's say, to work with Kim. This is the 3rd time. Meron pa rin yung element ng personal decision. So somehow, you decided to work with Kim 3 times. Tama naman. Di ba? Dahil, Is there something special why it's always Kim? maraming rason eh. Well, hindi pa kami nakakapag-pelikula together. Tapos, rom-com rin. Parang hindi pa talaga ako nakagawa ng rom-com na pelikula na with me starring in it. Tapos, yun. And siguro. Tsaka si Kim. Si Kim naman yun. Madali siyang katrabahoan. Parang exciting rin naman yung concept. Tapos, nalaman ko si Direk Chad ulit. Tapos, storya ni Prime. Ayan. So, medyo exciting siyang... Na-excite rin akong gawin. Thank you, Pao. Okay, next from What's Up PH for Kim Chu. Recently, may nag-trending na article about Miss Wilma giving a hint na you're in a relationship. Parang report ko to sa TV pa to. With Paolo. Headline bukas, ngayon ang broadcast. Ito si Miss Wilma. Be, maling show yun. Yung sinabi mong yun. Mali ba yun? Ano ba Oo, yun? maling show yun, Be. Pero okay lang. Anong masasabi mo rito? Maling show ba yun? Yes, Be. Pero love Kulang kita. na kasi ngayon eh, kulang. Yeah. Mali. Siyempre kay MJ tayo. Ayan! MJ for life. O, ano mo na masasabi mo doon na binuking ni Wilma, nag-hint? Buti pa siya alam niya. Wilma doesn't give hints. Oh, ano kayo? Kayo ang gulo-gulo nyo. Explain mo, explain. Diba? Okay, anong headline? Wilma doesn't give hints. O bakit ko kino-question na eh? Sabi nga sa'yo, tanungan madamot tayo magbigay ng hint. Okay. Nung tinanong ako kung sila ba, sabi ko, kasi lagi sila sa tent eh. O, masama ba yun? Tapos, sila ba? Parang. Tapos, yun yun. O, tapos yung nag-headline, Wilma doesn't give hint. So, hindi yung totoo. Wilma doesn't said. Doesn't nga, di ba? Actually, si Miss Wilma, ano talaga siya? Push na push. Gusto niya nga gumawa ng GC, di ba? Hindi ako sila yung gusto mo pala. na GC. Ikwento mo yung GC mo. Kasi sabi po namin doon sa GC, gagawa sila ng GC, update kami ni Kim. So, pag nabuo na yung GC na yon, meron ng update si Kim sa akin. Ano sasabihin mo? Kami na! Ganon! Pero wala pa kasing GC. So, wala pa ang GC. So, wala pa po kami ma-update. Alright. Tag-alright na lang ako, no? Okay, next question. Kaya naman galit MJ, mali No, pala binabasa ko sinabi kasi sa itong akin. ang ganda nitong next question. Ang ganda, mula kay Chad ng Manila Feed. Since yung title parang talks about ghosting sa relationship, na-experience nyo na ba na biglang nag-disappear ang partner nyo at ano naging effect nito sa inyo?
Kahit sino sa cast, meron ba naka-experience nun? Diyos me, dalawa nga yung anak ko, di ba? Ah. Nag-ghosting ako. Ay. Disappear. Oh. I have 2 children. I have Ashana and Svetlana. That's it. I move on with my life and my children's beautiful. So minsan, pag feeling mo gino-ghosting ka, nasasaktan ka, okay lang yun. Kasi you deserve someone better. So nag-ghosting ako ng twice, iniwan ako, nag-disappear talaga as in. And then I found my last love. O, di better. Buti na lang, ghosting nila ako. Kung hindi ko makikilala si Bebe Love ko. Kaya okay lang yung girl! Eto na ang nasya lang about it! Hindi naman sila nag-ghost, nagpaalam naman sila. Sabi niya lang, inalis na kami. Buti nga sa'yo, nagpaalam eh sa akin, DN. Ay, di ba? Oo. Nagpaalam naman siya. Pero ano sabi mo, Kim? Rejection is? Redirection. To? Ang gagaling yun. Ang gagaling naman. The perfect ng mga Ikaw, relationship. wala ka bang, naging host? Wala na. O, wala na, Chad. Dalawa lang. Direk, Chad! Nagpaalam din daw siya. Paalam din. Mas maganda kasi nagpapaalam. Eto, nag-ghosting to sa set eh. Ghost. Nawawala na lang bigla si Karina sa sa set. Bumabalik naman. Bumabalik na lang, Walang bumabalik na lang. papaalam. Okay, next set of questions from Goldwyn Reviews for Kim and Pao. If there's something na kaya nyong mag-disappear ngayon or bukas, ano yung something na yon at bakit? So it's something that you want to disappear, like tomorrow. Ano yung, is it a material thing? Or anything, no? Anything. Something na gusto kong mag-disappear bukas. Siyempre lahat ng sadness, lahat ng pain, gusto ko maalis na yun para happy na lang. Pero hindi ka naman magiging tao kung hindi ka nakakaramdam ng pain. So wala na lang. Pao? Sa akin parang ganun rin in general. Siguro yung mga pain na nararamdaman ng mga Uy, tao. parang tayo sa Mga paghihirap nila. Ayan, sana kung pwede lang mawala at pwedeng tanggalin. Pati ka nga sabi ni Kim, kailangan natin pagdaanan yan. Because Yes, because it's part of being human. yes, tsaka growth. Correct. Uy, maganda yung question, can you scroll it down? Ay, yung kanina, maganda yung tanong na yun eh. Parang what will make you disappear? Aside from love, what will make you disappear? What else can make you disappear? Okay, go lovely. Gusto ko yung sagot mo. Sa utang, di ba? Pag may utang ka, parang ayoko na. Disappear na lang ako. Disappear na lang. Yun, so aside sa love, sa utang, ganun. Di ba? Ano ba? What else? Karina, Wilma, what else can make you disappear? Siguro kapag napagod na, Ay. ganyan. Sometimes you wanna be alone para may me time ka naman muna. Their habits during the filming to balance the stress. Wow. Iba naman din yung tanong. Kaya naman, stress ba siya? Hindi Advice. Ako nag-workout naman ako tuwing umaga talaga. You guys work out together, right? Hindi naman lagi. Hindi naman lagi. Nagkakataon lang. Pero tandem ng shoes, tandem ng Saan namin ng show? pareho ng Hindi bike. naman. Di ba? Hindi naman. Pero nag-workout ako para makakapag-distress. Tsaka, endorphins na rin yun. Correct. Parang sa brain eh, di ba? Para mas functioning. Pao, ikaw. How do you, balance stress or fight stress? It's the same thing. Parang workout rin. Parang the first thing I do in the morning is workout. Tsaka lagi kong sinestress na lately ko lang natutunan. Okay palang balansehin yung work tsaka yung pahinga. Ayan. Kailangan hinahanapan talaga ng tamang balance para makaiwas sa stress. Agree. What advice would you give, Pao, to people going through heartbreak? Siguro yung advice ko sa mga may pinagdadaanan ngayon is it's not the end of the world. Parang minsan iniisip natin katapusan na ng lahat pero habang pinagpapatuloy natin yung buhay natin, mas nagkakaroon tayo ng mas nakakahanap tayo
na mas mabubuting at mas magaganda mga bagay na dumarating sa buhay natin. So, it's not the end of the world, and there's always something to look forward to. Saka just go through it, no? Parang kung heartbreak, sige, sulking sadness, di ba? Tapos after nun, laban lang. Ika nga ni Wilma. Ito maganda, from John Buenon of kumagkao.com for Kim. Kim, you and Pao are very experienced now when it comes to love. What do you think is the reason why people should not give up on it and still have a relationship? Grabe naman yung sobrang experience naman ng naman jowa ko, dalawa lang sila. Uy, walang comparison. Pero, ano nga ba yung tanong? What do you think is the reason why people should not give Give up? up on love. That's right. Kasi, di ba, love naman ay isang bagay na nararamdaman natin na hindi siya nabibili, tsaka hindi siya nabibigay. Di ba, kahit sobrang trabaho mo, sobrang mabait kang tao, hindi naman siya kusang binibigay, ine-experience siya. Tsaka part siya ng pagkatao natin, na kapag nagmahal tayo, masaya tayo, kapag nagmahal tayo, malungkot tayo, ang daming nabibigay sa atin na emotions that makes us human. So, Lord, paano ba sagutin to? Hindi lang dapat sukuan yung love. Huwag mag-close ng any doors. Dahil kung hindi man siya dumating ngayon, malay nyo bukas, or malay nyo katabi nyo lang. Hindi natin alam eh. Ang daming sinasabi ng love sa atin na pinapa-experience sa atin and sila sa buhay din natin. No, like you. Nakita namin sa'yo. I mean, we all saw you go through heartbreak pero you didn't give up. Hindi naman dapat talaga sukuan ng love kasi kaya nga siya ginawa para experience, hindi para i-block. Okay. I have a question, Pao and Kim. Did you expect that you guys will be this close? Di ko nga alam, mga katrabaho ko to sa 18 years ko sa industry. Di ba parang kailan ba tayo pang 16th year na pagiging artista? Kasi sabay tayo simula, di ba? Mas matanda ka lang sa akin. High school ako, pinapanood na ito sa... Uy, hindi oh. Napanood kita sa Starstruck. Sumasayaw ka pa Basta doon. pinapanood mo na ako ng mga panahon. Actually, bumoto ako. Nawala ako. Nawala din ako. Mag-disappear na tayo. Sorry, nawala si Cashew na. Did you expect that you guys will be this close? Ako, Ano pala yun? Pero would you confirm first that you guys are close now? I would say yes after Okay. okay. projects. Okay. But I never did. I never expected me to... Actually, hindi ko nga alam na makakatrabaho ko si Kim. But you manifested it. I wanted to work with her. I wanted to work with her. Pero, ayun, never ko talagang in-expect. Kasi parang, after a while, parang nag-iiba na rin yung tahak ng mga gusto kong gawin. So, hindi ko alam na kay Kim pala ang bagsak ko. You haven't answered it. I'm speechless. Did you expect it to be this close? Yung dynamics nyo, body language nyo nung linlang. Grabe naman. Tapos, hindi, kasi nga may interview kayo eh. So nakikita ko yung parang dati, parang medyo lang pa. Pero ngayon, hampasan, hawakan. Yes. Yes. Diba? Nag-workout Grabe together. naman. Adjust baon. Adjust acting. So, Paano ka sasagutin yun? hindi ko alam ba. Di ba yun kasi Lusutan mo yan. Tatlong projects naman ang kasi pinagsamahan namin. Tapos na-experience na rin namin ng iba't ibang klase ng intensity ng pag-arte. Minsan, di ba, direct, minsan pag umaarte ka, minsan kailangan mo talagang kilalanin yung tao. Yung parang, tapos marami na rin naman kaming, you know, kinubis. Pero parang, nagiging close talaga kayo pag nagkakasama talaga kayo sa project. Sana nakakatuwa lang, Kim, nag-working manifestation ni Pao. Naka-work ka niya. Ano feeling? Ano feeling? Pero masaya
hindi ko talaga maisip na makakasundo ko ang isang Paolo Avellino na hindi nagsasalita. Nakatayo lang siya, actually, na titignan ka lang niya. Galing. Thank you for... Kim, in the movie, Sari and Jolo will cross paths, but based on personal experience, what can you share to keep the spark alive? So, in real life? Okay. So, based on experience nyo, how do you keep the fire burning? Direk? Sagot ko nila, parang meron ka din, headline. Hindi nga, Direk. Paano ka mag-spark? Kasi, Direk, go. Ang galing talaga ni Direk. First movie actually ni Direk Chad. First movie namin ni Pao. First movie ni Direk Chad. A lot of firsts. A lot of first. Saka kami din lahat. Halos first time namin magkakatrabaho. Kaya, Lord, ibigay nyo na sa amin to. Ano, marami manood talaga. Diba, Direk? First time din ni Cookie. Palabas sa Ay, speaking of, sino nag-voice nun? Melay. Melay! Si Mika. Oh, ang cute. Kaya nakaboses niya, no? Okay. Carlos Aragon, Mega Kapamilya. Sa title na My Love Will Make You Disappear, may na-experience ka na bang na-disappear na isang tao sa pagmamahal? Dahil sa pagmamahal? Natanong na yan kanina, no? So, we move on to Trisha Matias of Metro. Pao, you're more into heavy drama and serious roles. How have you adjusted into rom-com? With the cheesy pickup lines, di ba? Kilig eksenas. Inuruan ka ni Kim? Hindi naman, parang, of course, there's always, Sobrang galing niya. may baseline lagi. Baseline is always for me, the script and the character, and of course, parang hand in hand also with the vision of their director. So parang doon lagi nakabase, pero slow burn ako eh. Kailangan kong, kailangan break in ko, kailangan ninanamnam ko talaga siya bago ako totally mag-adjust sa character. Siguro kaya yun rin yung napapansin ni Kim when I was in Lindang. Medyo mabigat yung pinagdadaanan ng character and parang ang bigat talaga nung buong storya. Sec Kim naman, parang of course, Putulin ko na ba? Adaptation. Nakakatawa naman yung situations pero may mga trauma na naman. Dito naman parang ganun din. Parang I always based on the character and the script. Pati yung vision ng director. Thanks, Pao. Now, for Kim, since rom-com is your genre, what more can Kim offer as Sari that we haven't seen before? Grabe naman yung genre ko, rom-com. Pero ito na ang pinakamahirap na rom-com na nagawa ko. Direct, diba? Sa sinasabi nila, Carmi, ang galing mo daw. Oh. Yes. Ano? Hello po. Hi, yung question ko po is para kay Paolo. Was there a time ba na totoo na yung kilig during the shoot? Grabe naman, what's up? A lot of times. Not for anything because minsan kasi kailangan as an actor, kailangan totoo yung nararamdaman niya. Yung nilalabas yung emosyon para pag pinanood ng mga tao, maniwala sila sa gusto niyong sa gusto niyong ipakita sa kanila. So, ayan. Yeah. Yun lang po. Thank you. Press na nandito, maraming salamat sa time nyo and sa, alam ko, ipapalaganap nyo to ng bonggang-bongga. Sige na, please. Pero una, maraming salamat sa inyo and siyempre sa mga sumusuporta sa amin. Nandito ngayon at nanonood online, thank you so much. Sa Star Cinema, grabe, thank you po. Sobra, this is such an amazing experience. I will never forget. Thank you talaga. And Direk Chad, maraming salamat. This is the hardest rom-com but you made it easier. English. Thank you, Direk. Salamat talaga. And sa'yo din, Pao, thank you so much. Yes. And syempre, hindi lang mangga at paghahabi ang ina-export, di ba? Pati kilig. So, i-export na dito worldwide. Kaya maraming salamat. Sa lahat mga single dyan, this is your time to mingle. Sa lahat mga mag-jowa, this is time you're gonna level up your relationship. Sa may asawa, pag napanood nyo to, malay nyo makaisa pa kayong anak. So, yun na. So, March 26 na po yan. My Love Will Make You Disappear. Sabay-sabay po natin panoorin.
Yay! Pao? Yes, thank you everyone who attended here today. Everyone, sa ating mga friends from the press and everyone. Maraming salamat. I'm lost for words dahil medyo nagulat rin ako sa dami ng poster namin. In a good way. But Pero manood ka na sa Finland. Palakayin mo yun. thank you. Saan na taga dun? Saan nanonood ka panoorin mo, please? Yes, and to everyone watching online, thank you as well. If you have friends sa mga mentioned territories kung saan ipapalabas yung aming pelikula, sana matulungan nyo kaming i-spread yung word about the film, about the movie. And thank you in advance. Alam ko, marami sa inyo went out of your way to help us promote the movie. And ngayon pa lang nagpapasalamat ako and sana makagawa kami ng iba pang paraan para magpasalamat sa inyo. Pero itong pelikula po, kapag napanood ninyo ay isa sa mga paraan namin para magpasalamat po sa inyo. Para sa inyo po ito. Thank you. Yeah, syempre, thank you din po kay Sir Carlo, Tita Cory, Direk Loren. Sa lahat ng ABS-CBN, maraming salamat talaga. Mahal ko kayo.